Tatalakayin po natin ngayon ang first reading, responsorial psalm, at second reading na meron kapag Sundays and solemnities. The first reading is usually from the Old Testament, except during Easter season, when the first reading is from the Acts of the Apostles. Kaya pag first reading, lagi yan from the Old Testament. Yung nga, liban lamang kapag Easter season. Ang inclusion ng Old Testament sa reading sa misa ay nakatutulong para makapasok tayo sa kwento o kasaysayan ng bayan ng Diyos, sa salvation history, at para makita natin ang continuity and unity ng Bible. For the most part, the first reading and the gospel reading ay magkasama, magkaugnay, konektado sa isa't isa. Madalas makakarinig tayo sa first reading ng Old Testament verse na tumutukoy o pointing to its fulfillment in the gospel. So, it is good to try to listen to for that connection so as to see and understand the unity of the Old Testament and the New Testament. Halimbawa po, sa first reading natin, yung first reading at gospel reading natin ngayon, ay perong tinatalakay yung healing and restoration. No? Healing and restoration. Healing of Bartimaeus. No? So, yan ay nasa first reading, yan din ay nasa gospel reading. So, assignment po ninyo next Sunday, hanapin po ninyo yung connection, common theme between the first reading and the gospel reading for the 31st Sunday in ordinary time. Kaya next Sunday, meron po tayong recitation. Ang hindi makapag-recite, hindi bibigyan ng jacket. Sa pagtatapos ng pagbasa, sinasabi ng lector, the Word of God, o the Word of the Lord. Ang announcement na ito ay nagpapaalala na sadyang kahanghanga para sa mga tao na makapakinig sa Diyos na nangungusap sa atin sa banal na kasulatan. Ipinahayag natin ang pagkamangha natin na ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. Di ba? Paulit-ulit ko na pong sinasabi na pagdating sa liturgy of the Word, dapat ang talagang default mode natin ay ang makinig. At siyempre, yung profound gratitude na ang Diyos ay nangungusap, nakikipag-usap sa atin. So, and we are saying that we don't take it for granted when we cry out from the depths of our hearts dahil ang Diyos ay nangusap sa atin sa kaibuturan ng ating puso ay nagsasabi tayo, nagpapayag tayo, thanks be to God. Dapat lamang na itong damdaming namamayani sa atin sa tuwing nakakapakinig tayo sa salita ng Diyos. Ang taus-pusong pasasalamat o profound gratitude. So, matapos nating makapakinig ng salita ng Diyos sa first reading, tumutugon tayo, hindi sa sariling salita o sa sariling hamak na salita natin, not with human words, but with God's own inspired words. After the first reading, we respond. At anong response natin? The responsorial psalm. Okay? Bukod sa pagpupuri at pagpapasalamat na narinig natin sa salita ng Diyos, ang salmong tugunan ay naglalayon din na tulungan tayo na palalimin ang pagninilay natin sa narinig natin sa unang pagbasa. The responsorial psalm is meant to help create an atmosphere of prayer and reflection, to take to heart or internalize what we have just heard in the first reading. So, yan po yung layunin ng responsorial psalm. Tumugon ng may papuri at pasasalamat dahil nagsalita, nangusap ang Diyos sa atin, at the same time, para palalimin yung narinig natin doon sa first reading. The second reading comes from the New Testament. Maaari itong magmula sa mga sulat, epistles, letters, from the Acts of the Apostles, or from the book of Revelation. Bagaman kadalasan ang second reading ay pinipili independently from the first reading and the gospel reading, ang New Testament writings na ito ay nangungusap at nagbibigay ng pagninilay tungkol sa mga misteryo ni Jesucristo at tungkol sa kanyang gawaing pagliligtas at sa kahulugan at kabuluhan nito sa buhay natin. So,
ang buong katuruan ng New Testament writings ay nangangaral na ihalin tulad natin ang buhay at pamumuhay natin sa buhay at pamumuhay ng Panginoon Kristo. So, lahat na maririnig natin sa second reading, yan ang sinasabi. Tularan si Kristo. Yakapin ang kanyang buhay at pamumuhay upang siya rin maging buhay at pamumuhay natin. So, we are exhorted to put on Christ and turn away from sin. So, yan po yung first reading, responsorial psalm, and second reading. Next week po, tatalakay natin yung mga ritual na ginagawa natin bago ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Kaya abangan ang susunod na pagpapaliwanag.